Ngayon, ang nakita na natin ang nangyari dito kung saan itong San Miguel Beer ay naitabla yung serye kontra dito sa Barangay Ginebra nang tambakan nila ito. At marami nga nagsasabi na baka ito ay paabutin ng Game 7. Sa ngayon kasi palitan ng panalo ang nangyayari dito kaya hindi na nakapagtataka kung sakasakali nga na ito'y umabot ng Game 7. Pero sa ngayon kasi depende yan kung ano magiging performance ng mga teams lalo na. Alam natin na usually ang nangyayari kasi mananalo ang Ginebra, mag-a-adjust ang SMB, mananalo Ginebra. Pare-parehong nag-a-adjust yan, magaling mag-adjust pareho. Itong si Coach Tim Cone at Coach Leo Austria. Ngayon, ang medyo concern sa Ginebra, ito si Scottie Thompson walang rebound. Nitong Game 4 kung saan natalo nga sila, nagulat maski si Japet Aguilar nung nakita niya na wala siyang rebound itong si Scottie Thompson at nakapagtataka daw yon. Pero sabi ni Japet, yan ay dahil dito sa magandang depensa ng San Miguel at syempre yung 50% 3-point shooting ng SMB. Sa panig naman ng San Miguel, ang naging problema dyan, nagka-injury itong si Dre Cahilig na hyperextend yung kanyang tuhod. Pero okay naman na naging resulta kahit papaano dahil nabigyan ng pagkakataon si Jeron Teng at nag-take advantage sila dito sa mismatch kay RJ Abarrientos kung saan na-expose yung kahinaan nitong si RJ pagdating sa depensa. Actually, kung ano ginawa ng Ginebra dito kay Wami Tiongson na ina-attack yung depensa niya, ang San Miguel naman ganun ang ginagawa dito kay RJ Abarrientos. So, yan talaga ang magiging sabihin nating magandang adjustment ng dalawang coaches kaya hindi na nakapagtataka kung aabot talaga to ng Game 7. Pero para dito sa Barangay Ginebra, ang importante dyan, makabawi si Scottie Thompson pagdating do sa rebounding niya dahil alam naman natin isa yan talaga dito sa mga importanteng aspeto ng laro nitong si Scottie Thompson. Samantala naman itong Magnolia Chicken Templados ay mambalita ay sinusubukan daw kunin itong si Topex Robinson bilang bagong head coach. Alam naman natin lahat na ang balita ito si Chito Victorero daw hindi pa kakawala ng management. Pero mukhang determinado itong ibang nasa personnel naman ng Magnolia na kumuha na ng bagong coach dahil parang kinakailangan na raw talaga. At mukhang ang mangyayari nga ay ganyan. Susubukan daw nilang bigyan ng kontrata ito si Topex Robinson para lumipat na dito sa Magnolia Chicken Templados. Alam natin hindi yan magiging madali pero para sa SMC kung determinado talaga silang makuha itong si Robinson ay gagawa nila yan ng paraan. Ang magiging tanong na lamang ay kung gaano katagal yung kontrata at syempre kung magkano i-offer nila. Alam naman natin na subok na itong si Robinson pagdating dito sa college ranks at nag-coach na rin yan dito sa PBA. Kaya mukhang kinakailangan talagang gumawa ng paraan itong SMC dahil sa tingin ng karamihan kahit sinong ilagay mong player dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung ang magiging coach pa rin na ito si Chito Victorero ay walang pagbabago na mangyayari. Dahil mukhang ang problema dito ay yung mismong sistema na ginagamit ni Victorero pagdating dito sa pag-trade o pagkuha ng mga players at pati na rin yung mga plays na kanyang pinatatakbo. Kaya nga mukhang ganyan ang magiging sitwasyon dito at kinakailangan na talaga na itong si Victorero mismo ang mapalitan. At kung yan ay magawa nitong Magnolia Chicken Templados, baka gumanda na ang resulta nito pagdating dito sa tinatawag na pagkuha nila ng championship. Dahil alam natin, yan yung matagal-tagal na talaga na inaasam nitong Magnolia. Kaya kinakailangan na talaga nila na kunin siguro itong si Topex Robinson. At yan ang ipalit dito kay Chito Victorero at baka magbago na sa wakas yung fortunes nitong Magnolia. Samantala naman, ang TNT Tropang Giga isang panalo na lang ay malapit na sila sa finals. Naka 23 points ito si Jordan Heading at naka double-double naman ito si Brandon Ganuelas Roser. At sila ang naging susi dito sa panalo ng TNT kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kahit na ang naging problema dito sa TNT, dumarami na naman yung mga injured players nila. Alam natin na wala na si Jason Castro at rin ang batak buong season na to. At nasa injured list din, nadagdag itong si Kelly Williams at si RR Pugo hindi pa nakaka-recover. Actually, itong si Calvin Aftana na-sprain yung parehong ankle niya pero naglalaro pa rin. Kaya kinakailangan kung ikaw ang TNT ang gusto mo, matapos ka agad-agad itong serye kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At makapagpahinga yung mga players mo para sila makarecover na. Parang yan talaga ang kinakailangan ngayon nitong koponan ni Coach Chot Reyes.
Dahil umaasa ang marami na itong serye ng San Miguel at ng Ginebra at least 6 games yan. Malamang nga umabot pa ng 7. Kaya hindi na nakapagtataka na itong labanan naman nitong TNT at Trainer Shine. Kung ikaw si Coach Chot, gusto mo tapusin na yan kaagad-agad para naman at least magkaroon ka ng pahinga. Dahil yun ang kinakailangan mo kung gusto mo maka-Grand Slam dahil ang daming injured players nitong TNT tropa. Kaya ngayon yan ang iniintay ng karamihan kung ano ang gagawin nitong TNT kung sakasakali. Ang importante dito para sa tropa, nakapag-adjust na itong si Topex Robinson at ang ganda na ng kanyang pinapakita na performance, o rather ito si Jordan Heading nakapag-adjust na at ang ganda na ng pinapakita niyang performance. Kaya hindi na nakagugulat na talagang gumaganda ang laro nitong tropang Giga. Kaya pag nakarating sa finals, lalong makakapag-adjust itong si Jordan Heading. Ang huli nating balita ngayon, itong abang si Chris Newsome ay papunta na dito sa SMC. Alam natin na itong si Chris Newsome matagal na niyang gustong makuha ng SMC, partikular na ng Barangay Ginebra. At ang report ngayon, mukhang ganyan nga ang mangyayari. At ooperan daw ng kontrata ng SMC itong Barangay Ginebra dahil ang mukhang gusto raw gawin ng SMC, operan nito si Chris Newsome para lumipat sa Ginebra. Parang ganyan ang magiging sitwasyon ngayon, lalo na at gusto raw ni Coach Tim Cone ng isang point guard na katulad ni Chris Newsome na alam naman natin ay bihasang-bihasa doon sa sistema na pinapairal nito. At sa kasalukuyan, pag naglalaro ang Gilas, ito talaga si Newsome yung point guard na kanyang ginagamit. Kaya nga yan talaga ang magiging sitwasyon ngayon kung saan gustong makuha talaga ni Coach Tim Cone yung mga players na kanyang kakailanganin. At willing naman sila na makipag-trade dito sa kanilang karibal na Meralco Bolts para makuha itong si Chris Newsome. Depende na lamang siguro yan kung anong mapagkasusunduan nila at kung sino ang ibibigay ng Barangay Ginebra dito sa nasasabing transaksyon. Alam natin na franchise player ng Meralco si Newsome, kaya magiging mabigat ang presyo nito at alam natin na gagawa ng paraan yan ng Barangay Ginebra para masiguro na hindi naman sila yung malulugi talaga. Kaya nga ngayon, abangan natin kung ano ang gagawin nitong Barangay Ginebra pagdating dito. Kung sakasakali nga na ito si Chris Newsome talaga ay mapunta sa kanila, ang laking bagay niyan para dito sa Barangay Ginebra. Kung sakasakali na ito si Chris Newsome talaga ay makuha nila, makukumpleto na talaga yung lineup ng Barangay Ginebra at hindi na sila mamumroblema pagdating dito sa mga tinatawag na kulang sa mga players, kulang sa rotation at kung ano-ano pa. Gaganda talaga ang laro ng Jeans. Shoutout kay Dalmacio de Guzman, Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Anthony Alon, Michael D, Dexter Domer, kay Enju, Katsakino Dukusin. Binabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ireneo Salangsang, RG Bueno at Darina family at lahat ng ating taga-subaybay.